Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Treason and this is my devotion for today, March 8. And ang topic po natin for today is ano ang Kristiyanong pananaw sa theory of evolution or Darwinian evolution. So, ang ating scripture po for today is Genesis chapter 1 verse 27. Basahin ko po. So, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So, ang concept daw po ng Darwinian evolution is, ang Darwinian evolution po isang teorya na pinakilala ni Charles Darwin noong 1859 sa kanyang aklat na Origin of Species by Means of Natural Selection. So, pinayawalag nito na ang lahat daw po ng buhay ay nagmula sa isang karaniwang ninuno at nagbago sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng natural selection. So, bilang Kristiyano po, mahalaga pong maunawaan natin kung paano ito nag-uugnay sa ating pananampalataya. Lalo na po, marami tayong secular na pananaw ang sumasalungat po sa itinuturo ng Biblia tungkol sa paglikha ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, sa teachings po, dito po natin i-connect po isa-isa yung konteksto and yung background kung bakit hindi po talaga okay yung theory ni Charles Darwin at dapat po natin sundin yung sa Biblia. So, teachings. Diyos ang lumikha ng agham. Ang agham mismo ay nilikha ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang natural na batas upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at katalinuhan sa Roma chapter 1 verse 20. So, hindi nangangahulugan na dahil sa agham ay wala ng Diyos. Sa halip, ang agham ay dapat magturo sa atin patungo sa Diyos. Of course, si God rin yung nag-create science na alam po natin ngayon, di ba? I mean, kung iisipin po natin na tawag po dito na meron po bang na I mean, yung nag-create po ba sa atin is nothing out of nothing lang, out of science lang? No, of course, di ba dapat meron pong yung something, it will came out of something, then hindi out of nothing. So, second teaching po is ang secular na edukasyon ay hindi neutral. Ibig sabihin, maraming itinuturo sa edukasyon ngayon ang may secular na pananaw. Ibig sabihin pa, wala itong kinalaman sa Diyos, ngunit ayon sa Biblia, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. So, alam po natin marami pong mga teachings po ngayon na nilalayo pa po tayo sa ating Panginoon. So, maging panuri po, and of course, we must follow the Bible, di ba? Mag-aral pa po tayo ng Bible para mas marami pa po tayong malaman. Dapat makilahok ang Kristiyano sa agham. Hindi dapat layo ng Kristiyano wait lang po So, hindi po dapat layuan ng Kristiyano. So, hindi po dapat layuan ng Kristiyano ang darangan po ng agham, di ba? Sa halip po, dapat natin pong itong gamitin upang ipakita ang katotohanan ng Diyos at ipagtanggol po natin yung ating pananampalataya sa maling laban po sa maling interpretasyon ng agham. So, application po is turuan natin ng mga anak sa pundasyon ng kaalaman. So, dapat po natin ituro sa kanila tamang pananaw na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay, kabilang na po yung science. Pinakita ng secularismo ay isang reliyon na laban sa Diyos. Ang maraming pananaw po sa modernong science or modernong agham ay sinusubukan alisin ang Diyos sa larawan. Bilang Kristiyano po, dapat po nating ipakita na tunay na agham ay hindi kailanman sumasalamat sa Diyos. So, makilala ko rin po tayo sa agham bilang isang larangan ni Kristo. Dapat tayong maging aktibo po sa larangan ng agham
hindi po upang labanan to, kundi upang ipakita po natin na ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. So, ulit po, ang ating teachings po is God created science. Secular education is not neutral. Christians must engage in science, educate our kids on the foundation of knowledge. Application po, first application yan. Second application is expose secularism as a religion against God. So, third is engage science as a domain or territory of Christ. So, ito po, ako si Calvary Pisak and this is my devotion for today, March 8. So, sana po ay marami kayo natutunan. Ayun lang po, and God bless.